Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang ginang ang nakatanggap ng mura at pagbabanta. Pakukulong at papatayin daw ng isang lending company. Abay, loko-loko to Lumapit sa Kilos Fronte si Josan May Monica Ortega. Reklamo niya ang matinding panggigipit, pagmumura at pananakot ng collection agency ng Home Credit Philippines. October 2016, nagkaroon siya ng loan sa kumpanya, pero dahil nagkaroon siya ng problemang pinansyal, 3 buwan lamang nabayaran niya ang nasabing loan. Dito raw nagsimulang nakatanggap ng mga panggigipit na tawag mula sa collection agency na Home Credit Philippines. Isang attorney, Manuel, ang tumawag sa kanya at sinisingil siya na magbayad ng 40,000 piso dahil kung hindi tutupad, ay matutulad daw siya sa mga drug pusher na namatay sa Cavite. Sinubukan naman daw ni Josan makipag-areglo sa Home Credit Philippines upang magkaroon ng bagong terms sa loan contract niya ang kumpanya, pero sinabihan daw siya sa collection agency ka na lang makipag-usap. Kaya dito ngayon, kasama natin si Josan May Monica Ortega. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Anong huling pag-uusap ninyo ng Home Credit Collection? Ano po, sir, tumawag po sa akin si Sir Manuel na idadala na lang daw po niya sa korte itong kaso. Kasi meron daw po kang 4 na kaso. Meron daw po siyang sinasabi na estafa. Tsaka daw po yung breach of contract, tapos panloloko daw po, tsaka po yung small claims. Alright, sige. Para linawan ang issue ito, makakausap natin ngayon si Jerome Mangahas, ang Communication Director ng Home Credit Philippines. Sir, magandang hapon, Mr. Mangahas. Magandang hapon po, Sir Ben at Sir Alec, at salamat po sa inyong pag-anyaya sa amin sa inyong programa. Gusto namin maging patas at parehas makuha ang inyong panig, pero dito ho sa nakaabot sa amin, correct me if I'm wrong, ito ho ba'y alam nyo kung anong pinagagawa ng inyong collection agency? Yes po, actually na-confirm na po namin ang complaint ni Ma'am Josan. In fact, gusto rin po namin pasalamat sa kanya dahil kanyang pinagbigay alam sa amin ang insidente na ito. No? Base po sa aming investigation, we can confirm na nangyari po itong incident na ito. Ginawa po ito ng isang operator mula sa nasabing third-party agency. And what we can say is we are very outraged po. Talaga pong hindi katanggap-tanggap itong ang behavior na ito dahil kami po bilang isang lending institution, hindi po namin tinotolerate ang ganitong klaseng malicious behavior, lalo-lalo na po sa mga third-party agency. At even po sa aming mga sariling empleyado, hindi po namin tinotolerate ang ganitong behavior. Salamat naman at sinabi niyo. Pero mas maganda siguro pag-usapan ho muna natin. Lahat ho nanonood ho sa atin sa iba yung dagat, mga OFW na kung minsan nalalagay sa alanganin din, nangungutang, at sa iba pa ho sa Luzon, Visayas at Mindanao, may mga pamantayan ho pangongolekta. FYI lang ho for your information. Ang isang tao maaring hindi pwede makapagbayad kapag namatayan, nawala ng trabaho, nagkasakit, or anumang bagay, nasira yung kanilang pagsasama sa kanilang sa pamamahay. Ito yung mga dahilan na kung minsan ay dapat makita natin. Ganon din sa standard sa Estados Unidos. Sir, sa susunod ho siguro, itong inyong collection agency na nag-i-employ ho ng mga tactic na intimidation, coercion, shame campaign na ginagawa, hindi ho maganda. Kaya kung ito'y pag-amin nyo sa amin, hindi na ho kami magsasabi pa, siguro tuwirin nyo na lang ho yung inyong itong agency ninyo na kung maaari, mag-ingat ho tayo kumuha sa mga serbisyo ng collection agency, sir. Totoo po yung sinabi ninyo. In fact, may batas po tayo na nagsasabi na hindi pwedeng gawin ng ganitong klaseng behavior na magpapanggap ka bilang abogado, magpapanggap ka bilang pulis. Ito po ay may na pinagbabawal ng ating batas. Kaya naman po talagang kami ay naapektuhan. No? Kami ay very upset na ito ay nangyari. Ngunit gusto po namin kayong bigyan ng magandang update dahil as of this morning po,
sinuspindi na po ang lahat ng collection charges ng agency na ito para sa home credit. Pero sir, sa amin na lang, ganito na lang, total lamang gumawa na kayo ng hakbang at we don't have to do anything at kayo na ho mismo, you're doing corrective action. Sir, baka sakaling mabigyan ho natin ng magandang terms, ito hong nangutang sa inyo. Restructuring. Medyo magandahan ho natin yung siguro kanyang credit o ano man yung terms na pag-uusapan ninyo. Ipadala ho namin sa inyo. Kasi willing ka naman makipag-ayos. Ano ba ang naging dahilan? Bakit nagka-problema tayo? Nalugi po kasi yung party needs ko, sir. Kaya po hindi po ako nakapag... Okay, sige. Sir, baka siguro, ayaw na namin ng himasok. At first, outrage din ho ako. Pero marinig ko lang ho sa inyo, it's comforting to know na hindi nyo kinokondone to. Pwede ho ba, sir, with due respect, yes, papakausap po namin sa inyo nagre-reklamo at medyo kayo na lang ho siguro gumawa ng hakbang, lalabas ho muna kami, we will give you enough space, total willing naman makipag-settle din ng ngutang, kayo naman considerate enough. I don't think na we have to do any, we have to take any action. So, bibigay kami ng espasyo at siguro naman, sir, malalaman na rin namin sa nagko-complain na sa inyo rin dahil may utang naman siya. Alam ko naman, sir, ang utang ay talagang dapat bayaran. Responsibilidad. Responsibilidad yan. At willing naman ho yung party rito. Baka magbigyan ng konting konsiderasyon lang, sir. In fact, we welcome that and nagpapasalamat po kami kay Ma'am Josan dahil binring up niya po itong issue na ito at pati na rin po yung kanyang difficulties because on our part naman po, kami sa home credit, we encourage people or our customers na may financial difficulties or iba pang mga extraordinary situations na pinagdadaanan na lumapit lang sa amin at mag-reach out sa amin. Total, ang aming pong hotline ay maaari nilang tawagan. At pwede po natin pag-usapan kung yung mga difficulties na kanilang pinagdadaanan. Gagawin po natin ang solusyon. Sana ho, sir, kapareho ho ninyong ibang nagpapautang na rin at medyo makatao, nakakaintindi ho sa mga kaparehong sitwasyon ho nito. So hindi na ho namin papahabain pa. At from your end, siguro ho, parang mukhang makapag-ayos naman, siguro kaya nyo nung gumawa ng hakbang na lang. Didistansya ho muna kami, I'll give you enough space. Salamat po. Salamat din pa rin po dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon dito sa inyong programa para po ma-air po namin ang aming panig at rest assured po na kami patuloy na makikipag-unayan kay Miss Josan para po aming ma-discuss pa po in greater detail ang kanyang account. Yun ho ang aming saysay ho na programang Kilos Pronto, serbisyo publiko. Pag-ayusin ho, hindi naman ho puro tapang dito, hindi naman ho puro bruskuhan. Pag nakita ho namin ang both parties, sincere at medyo gustong makipag-ayos, binibigyan ho namin espasyo at bilang respect. Jerome, I will take your word for it. At sasamahan na ho namin yung nagreklamo at we'll just monitor na yung progress nito and I hope everything comes up well. Yes, sir. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Jerome. Well, kung ganyan ba naman, Lex, yung mga kausap natin. Kami ho, hindi kami mahirap kausapin. Kaya hindi naman namin sinisiraan yung home credit. Tuloy pa rin ho kayo makipag-negotiate sa kanila. Ayos yan ho yan. Lalo na si Jerome, kausapin ho ninyo yan. Ang atin lang is to understand. Huwag niyo pong takutin ang mga kliyente ho ninyo. Buti nga lang, ganyan. Yung iba pa nga sabi, ibenta mo sarili mo. Naku po. Hindi, mag-ano ka na, maging pokpo ka na para makabayad ka. May mga ganun, Mas grabe yun. Pero huwag naman tayo humantong ng ganun, Okay? Kawawa naman. Sasamahan ka. Josan, ayos!